Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 588 hanggang 73. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kasabay ng paglitaw ni Scott, ang Young Genius Competition ng Darkstone Empire ay malapit nang matapos. Napigilan ni Scott ang lahat sa pamamagitan ng kanyang ikatlong antas ng Void Initiation Stage Cultivation at ikatlong antas ng Lightning Concept, at naging sanhi siya ng lahat ng 9 na batang henyo sa 9 na combat ring na hindi maglakas loob na hamanin siya. Dahil ganito ito, tapos na ang Young Genius Competition sa pagkakataong ito. Ang numero 1 batang henyo ng Darkstone Empire ay si Scott. Muling tumayo si Haring Yong, at ang kanyang boses ay parang sumasabog na kulog habang kumalat ito sa malayo. Ang iba pang 9 na mahusay na Combat Ring Masters ay makakakuha ng mga kwalipikasyon upang magtungo sa Dark Cloud Dynasty at makilahok sa kompetisyon para sa mga posisyon sa Martial Competition ng 10 Dynasties. Lahat kayo ni Scott, Sham, magtipon sa Imperial Palace 3 araw mula ngayon. Sa oras na iyon, bibigyan ka ng Imperial Family ng mga reward. Sabay-sabay na natapos ang pagsasalita ni Haring Yong. Kasunod nito, muling umakyat si Haring Yong sa palanquin, at pagkatapos ay binuhat ng 8 Void Prying Stage na martial artist ang palanquin at sinamahan si Haring Yong na umalis. Mabuhay si Haring Yong! Magalang na nagsalita ang mga taong naroroon, at pinaalis nila si Haring Yong sa kanilang mga tingin hanggang sa mawala ang kanyang palawit sa likod ng mga ulap at ambon sa abot tanaw. Ang Young Genius Competition ay natapos na sa puntong ito. Sa mataas na plataporma, ang kinatawan ng Belarus Imperial Kingdom, si Calvin, ay malamig na bumantong hininga bago umalis kasama ang iba pang mga kinatawan. Sa pagkakataong ito, masasabing kakaiba ang kanilang Belarus Imperial Kingdom. Sila ang nag-iisang Imperial Kingdom na naruroon kung saan lahat ng 5 batang henyo ay bumagsak sa labanan. Marlan, tatandaan ng ating Belarus Imperial Kingdom ang nangyari ngayon. Bago siya umalis, hindi nakalimutan ni Calvin na banta si Marlan. Gawin mo ang gusto mo. Hindi sineseryoso ni Marlan ang mga salita ni Calvin. Samantala, ang itim na pananamit ni Scott na nasa itaas ng hangin ay commandant at balak niyang umalis. Scott! Tumingin si Alvin kay Scott at nagpadala ng voice transmission. Kaagad, huminto sa paggalaw ang figure ni Scott, at ang kanyang mga mata na malabo at walang liwanag ay humarap kay Alvin bago siya nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission. May kailangan ka ba? Ang tono ni Scott ay naglalaman ng bahagyang pagkainip. Gusto kong makipagkalakalan sa iyo. Alvin ay dumiretso sa punto. Trade. Natigilan si Scott bago nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Void Fuse Fruit. Alam mo. Nagulat si Alvin dahil hindi niya inaasahan na mahulaan ni Scott ang kanyang intensyon. Malamig na ungol ni Scott. Walang bababa sa 20 tao ang nauna sa iyo na interesado sa Void Fuse Fruit na iyon. Ngunit, hindi sapat ang mga bagay na ibinigay nila sa aking interes. Biglang naunawaan si Alvin. Tama, karaniwang kaalaman na ang Void Fuse Fruit ay walang silbi kay Scott. Dahil doon, tiyak na maraming tao ang gustong ipagpalit ito at makuha ang Void Fuse Fruit mula kay Scott. Malinaw, walang sino man ang nakapagbayad ng presyo na maaaring pumukaw sa interes ni Scott. Ang Void Fuse Fruit ay talagang hindi kapaki-pakinabang sa akin. Ngunit, kung hindi mo magawang maglabas ng isang bagay na nakakapukaw ng aking interes, mas pipiliin ko ang pagkabulok ng Void Fuse Fruit sa aking kamay kaysa ibigay ito sa sinuman. Nagsalita si Scott nang walang pakialam. Kumpiyansa nang umiti si Alvin, at diretso siyang nagsalita. Grade 4 Spirit Weapon, paano naman? Grade 4 Spirit Weapon. Nanliit ang mga mag-aaral ni Scott nang marinig niya si Alvin, at sinulyapan niya si Alvin na may bahagyang pagtataka bago sinabi. Ikaw. May grade 4 na Spirit Weapon. Maaari akong magbigay ng grade 4 Spirit Sword na nagbibigay ng amplification na 58% kapalit ng Void Fuse Fruit na nasa iyo. Paano? Direktang tanong ni Alvin. Sigurado ka bang gusto mong gumamit ng grade 4 Spirit Sword para ipagpalit ang Void Fuse Fruit? Kahit nakalmado pa rin ang boses ni Scott, naramdaman ni Alvin ang mga bakas ng pananabik. Malinaw, ang interes ni Scott ay napukaw. Oo.
Payag ka ba? Tumango si Alvin. Sige. 3 araw mula ngayon, kung makakagawa ka ng grade 4 na spirit sword para ipagpalit sa akin, pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo ang void fuse fruit. Sumang-ayon si Scott. Para kay Scott, ang kanyang lakas at likas na talento ay hindi mas mababa sa maraming kabataang henyo ng Dark Cloud Dynasty. Ngunit ang mga napakahusay na kabataang henyo sa Dark Cloud Dynasty na higit pa o mas mababa ay nagtataglay ng isang grade 4 na spirit weapon na maaasahan, samantalang siya ay hindi. Kung lalabanan niya ang mga kabataang henyo mula sa Dark Cloud Dynasty, walang alinlangan na siya ay magduruso mula rito. Kaya gusto na niyang makakuha ng grade 4 na spirit weapon. Sa kasamaang palad, kahit na sa buong Darkstone Empire, mayroon lamang isang grade 4 na spirit weapon, at ito ay taglay ng Imperial Family. Kumbaga, nasa pagmamay-ari ni King Yong. Ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataon na makakuha ng grade 4 na spirit weapon, at ipinagpalit pa ito ng void fuse fruit na iyon, kaya natural na hindi siya tumanggi. Pagkatapos niyang sumulyap ng malalim kay Alvin, nag-transform si Scott sa isang itim na kidlat na nawala sa paningin ng lahat. Samantala, ang mga batang henyo sa siyam na combat ring ay umalis sa combat ring. Alvin, Lizardo, binabati kita. Binati ni Lucius at Riker sina Alvin at Lizardo. Sumagot si Alvin na may banayad ng ngiti, samantalang si Lizardo ay bumantong hininga. Matagal ko nang nabalitaan na ang numero 1 batang eksperto sa Darkstone Empire ay nagtataglay ng sobrang pambihirang lakas. Ngayong nakita ko na siya ngayon, talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Malinaw, si Lizardo ay nagsasalita tungkol kay Scott. Lizardo, may 2 taon pa para sa Martial Competition of the 10 Dynasties. Sa oras na iyon, baka hindi mo siya malalampasan. Sinulyapan ni Alvin si Lizardo na may malalim na makahulugang tingin, at pagkatapos ay ngumiti siya. Umiling si Lizardo at ngumiti nang makita niya ang kahulugan ng mga tingin ni Alvin. Natural na naiintindihan niya na may nakatagong kahulugan sa mga salita ni Alvin, ngunit kumpiyansa siyang magagawa niyang habulin si Scott sa loob ng 2 taon. Pareho kayong mga freak. Inilibot ni Riker ang kanyang mga mata kina Lizardo at Alvin, at pagkatapos ay bumantong hininga siya. Ako at si Lucius ay nakapagdesisyon na pagkatapos nating lisanin ang imperial na lungsod ng Darkstone Empire sa pagkakataong ito, hindi muna tayo babalik sa Azure Forest Imperial Kingdom, ngunit sa halip ay gumala-gala ng ilang oras. Oo. Tumango si Lucius, at ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Marahil, makakakuha tayo ng magandang kapalaran na pag-aari natin. Kung hindi, kung patuloy tayong mananatili sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom at isara ang ating mga sarili mula sa labas ng mundo, kung gayon tiyak na imposible para sa atin na habulin ang dalawa sa ating buong buhay. Lucius at Riker na gumawa ng ganoong desisyon ay lumampas sa inaasahan ni Alvin. Ngunit sinuportahan sila ni Alvin. Kung ang mga bulaklak sa loob ng isang greenhouse ay hindi nakakaranas ng paghampas ng hangin at ulan, kung gayon ang mga nagawa nito ay tiyak na limitado. Ito ay isang bagay na malalim niyang naramdaman. Bahagyang inaabangan ko ang eksena kapag nakita ko kayong dalawa sa hinaharap. Ngumiti si Alvin. Alvin. Biglang narinig ni Alvin ang boses ni Marlan. Kasunod nito, nakita niya sina Prince Sheng at Marlan na magkatabi. Vice din Marlan. Bahagyang ngumiti si Alvin kay Marlan, para kay Prinsipe Sheng, direktang binaliwala siya ni Alvin. Alvin, si Prince Sheng ay may gustong sabihin sa iyo. Bahagyang ngumiti si Marlan habang nagsasalita. Natigilan si Alvin, at pagkatapos ay tumingin siya kay Prinsipe Sheng. Alvin. Tumingin si Prince Sheng kay Alvin na may kumikislap na tingin, at pagkatapos ay huminga siya ng malalim bago nagsalita. Noon, may mga hindi pagkakaunawaan siguro sa ating dalawa. Sana pagkatapos nito, ma-write off na natin ang mga bagay na namamagitan sa ating dalawa, and completely let bygones be bygones. How about it? Ang mga salita ni Prinsipe Sheng ay binigkas ng may labis na panlulumo. Bagamat hindi gaanong katapatan ang makikita mula rito, hindi pa rin maiwasan ni Alvin na mabigla. Sino si Prince Sheng? Ang kapatid ng Emperor ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang may-ari ng Prince Shenji's estate, at siya rin ay isang pag-iral sa Void Initiation Stage. Ngayon ang ganitong pag-iral ay ibinigay sa harap niya.
Alvin, si Prince Sheng ay sobrang taos-puso. Nang makita niya si Alvin na tila nag-aalangan, sumabad si Marlon. Bahagyang ngumiti si Alvin. Dahil nagsalita na rin si Vice Dean Colton. Saka natural na wala akong pagtutol sa usaping ito. Prinsipe Sheng, lahat ng mga bagay sa ating dalawa ay tinanggal sa sandaling ito. Sinabi ni Alvin kay Prinsipe Sheng pagkatapos niyang makipag-usap kay Marlon. Siya at si Prinsipe Sheng ay hindi maituturing na nagtataglay ng anumang malalim o matinding awayan, kaya dahil si Marlon ay nagsalita sa ngalan ni Prinsipe Sheng, wala siyang pagpipilian kundi bigyan ng mukha si Marlon. Siyempre, kung niloloko lang siya ni Prinsipe Sheng at gumawa ng anumang bagay na makakasama sa kanya sa hinaharap, talagang hindi siya magpapakita ng awa. Tumango si Prinsipe Sheng, at nakahinga siya ng maluwag na parang may natanggal na mabigat sa kanyang balikat. Ang pagsulong ni Alvin ay nagbigay sa kanya ng labis na pressure. Kaya't pagkatapos na pag-isipan ito ng ilang sandali, pinili pa rin niyang ibaba ang kanyang dignidad at gumawa ng inisyatiba upang maghanap ng kapayapaan kay Alvin. Kung hindi, sa malapit na hinaharap, siya at ang ari-arian ng Prinsipe Sheng ay malamang naganap na maglaho sa mundong ito. Ito ay isang bagay na siya ay nagkaroon ng isang malakas na premonition ng Alvin. Dapat kayong dalawa ang kinatawan ng Azure Forest Imperial Kingdom, tama ba? Lizardo. Logan. Umalangaw-ngaw ang mga alon ng malalakas na boses sa paligid ng grupo ni Alvin. Ngayon lang nila napansin na napapaligiran na pala sila ng maraming tao. Ang grupo ni Alvin ay nagmamadaling umakyat sa langit at umalis na parang tumatakas. Mayroon pa akong 3 araw na oras. Sana ay maintindihan ko ang Advanced Lightning Force sa 3 araw na ito. Pagkatapos niyang bumalik sa patio, sinimulan ni Alvin ang paglinang sa kanyang sukdulang kakayahan. Sa likurang patio, isang hilera ng mga figurang gawa sa kahoy ang inilagay doon, at tiyak na ibinigay ang mga ito para magamit ng mga martial artist kapag naglilinang. Ngayon, nakatayo si Alvin sa harap ng mga kahoy na figure na ito. Whoosh! Sa pagtaas ng kanyang kamay, itinuro niya, at ang kanyang Advanced Wind Force at Half-Step Advanced Lightning Force ay sweep out. Tungkol naman sa Origin Energy, sinadyang pigilan ito ni Alvin. Kung hindi, ang mga kahoy na figure na ito ay direktang sasabog sa pulbos niya. Sa unang araw, maingat na ninamnam ni Alvin ang mga bagay na naintindihan niya mula sa 3 antas ng lightning concept sa katawan ni Scott, ngunit hindi niya nagawang hikayatin ang kanyang lightning force na makalusot. Sa 2 araw, halos hindi niya maabot ang threshold, ngunit medyo kulang pa rin siya. Sa 3 araw, maayos na nakalusot si Alvin. Ipoy-po. Sa likurang patio, ang mga galaw ni Alvin ay parang hangin habang siya ay kumikislap. Dahil naintindihan niya ang Advanced Wind Force, ang High-Grade Earth Rank Movement Technique, Whirlwind, na kanyang nilinang ay maayos na nakapasok sa Perfection Stage. Nakakamangha ang bilis ng Whirlwind sa Perfection Stage. Biglang nagtaas ng kamay si Alvin. Whoosh! Itinuro niya, pagkatapos ay isang strand ng Origin Energy na nakondensed sa hugis ay bumaril, at naglalaman ito ng parehong Advanced Wind Force at Advanced Lightning Force sa loob nito. Ang enerhiya ng Tempest Point ay madaling pumasok sa isa sa mga kahoy na figure sa likurang patio, at ito ay tumama mismo sa ulo ng kahoy na figure. Bang! Matapos pumasok ang enerhiya ng Tempest Point dito, bigla itong sumabog. Simula sa ulo, ang buong kahoy na figure ay naging pulbos. Isang kahoy na figure na nakatayo roon kanina lang ay naglaho sa sandaling ito. Ang Tempest Point ay maaaring ituring na opisyal na nakapasok din sa Perfection Stage. Ang mukha ni Alvin ay nagpakita ng isang napakatalino ng ngiti. Sa kasalukuyan, ang 2 uri ng force na naintindihan niya ay pumasok na sa advanced stage. Para sa kanya, ito ay isang malaking pakinabang. Sana maisulong ko ang 2 advanced na lakas patungo sa konsepto sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, kapag ginamit ko ang aking mga konsepto, ito ay ang lakas ng 2 sinaunang may sungay na dragon. Nang mag-isip siya hanggang dito, hindi napigilan ng puso ni Alvin na lumundag. Parang nakita na niya ang eksena kung saan siya nag-execute ng Tempest Point with Wind Concept at Lightning Concept. 589. Sa madaling araw kinabukasan, nagpaalam sina Alvin, Lizardo, at Logan kay Marlon at sa iba pa.
Pagkatapos noon ay sabay na silang tatlo na umalis sa looban. Sina Lucius at Riker ay may masalimuot na titig habang tinitingnan nila ang mga figure ng tatlong grupo ni Alvin na naglalaho sa malayo. Pagkatapos lamang na mawala ang mga figure ng tatlong grupo ni Alvin sa kanilang mga mata ay tumingin sina Lucius at Riker kay Marlon at sinabing, Vice Dean Colton, hindi ka na namin susundan. Balak naming gumala ng mag-isa. Tumango si Marlon at hindi sila pinigilan. Dahil alam niyang walang silbi kahit gawin niya iyon. Ang Sword Young Master at Crazy Young Master na nakatayo sa kanyang harapan ay halatang nagpa siya ng umalis, at hindi siya nagulat sa kanilang mga reaksyon. Kung tutusin, ang napakaraming kabataang eksperto na lumitaw sa Young Genius Competition ng Darkstone Empire ay talagang napakahusay, at nalampasan nila sina Lucius at Riker sa bawat aspeto. Kaya't sina Lucius at Riker ay tiyak na nakakaramdam ng matinding panggigipit mula rito. Tumingin si Marlon kay Lucius at sinabing, Go! Tutulungan kitang ipaalam kay Guildmaster Luo. Sa kabilang panig, ang grupo ng tatlo ni Alvin ay nagtungo sa Imperial Palace. Alvin. Habang nasa daan, biglang tumingin si Logan kay Alvin na may mata na naglalaman ng mga bakas ng kumikislap na liwanag sa loob nito. Kung gusto mong gumawa ng hakbang laban sa Asher Forest Trisect sa hinaharap, dapat mo muna akong talunin. Si Alvin ay unang natigilan pagkatapos niyang marinig ang Logan, at pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam, may kailangan ba? May kailangan ba? Ang walang pakialam na mga salita ni Alvin ay naging sanhi ng agad na pamumula ng mukha ni Logan. Kahit ano paman, talagang hindi ako tatayo kung gagawa ka ng hakbang laban sa Asher Forest Trisect. Nagsalita si Logan ng may malalim na boses. Gawin mo ang gusto mo. Nagkibit balikat si Alvin at walang malasakit na ekspresyon. Si Lizardo na naglalakad na magkatabi kay Alvin at hindi kailanman nagsasalita ay malamig na umungol, at walang pakialam siyang tumingin kay Logan. Logan, mas mabuting huwag ka nang sumali kapag naghiganti si Alvin para sa kanyang sekta. Kung hindi, hindi rin ako tatayo. Bukod dyan, hindi ko hahayaan si Master na payagan si Marshal Uncle Saber na makialam sa bagay na ito. Ang mga salita ni Lizardo ay determinado at mapagpasyahan, at naging sanhi ito ng pagkataranta at pagkagalit ni Logan. Talagang may intensyon siyang hilingin sa kanyang master na protektahan ang Asher Forest Trisect. Ngunit ngayon, naunawaan niya na si Lizardo ay seryosong nagsasalita, at kung talagang sinadya ng guro ni Lizardo na pigilan ang kanyang guro, kung gayon ang kanyang guro ay talagang walang paraan para tulungan siya. Bukod dito, pagkatapos ng martial competition ng 10 Dynasties, hindi pa rin alam kung magpapatuloy sila sa Dark Cloud Dynasty o hindi. Nagpatuloy ang buong paglalakbay ng walang ni isang salita na binibigkas. Sa madaling panahon, ang tatlong grupo ni Alvin ay nagtipon kasama ang 6 pang tao sa Imperial Palace ng Darkstone Empire. Alvin. Nagkusa si Zongnan na batiin si Alvin dahil labis siyang nagpapasalamat kay Alvin na nagpapakita ng awa. Bahagyang ngumiti si Alvin bilang tugon at ipinakilala si Lizardo kay Zongnan. Lizardo, kung hindi ako aasa sa enerhiya ng lupa, natatakot ako na mahirap para sa akin na talunin ka, sabi ni Zongnan kay Lizardo. Ang pagiging mahinhin mo. Umiling si Lizardo. Sinasabi ko ang totoo. Iba ang concept sa force. Tanging force of nature lang ang makakaapekto sa bilis. Samantalang sa konsepto, natural man na concept or a weapon concept, pareho silang makakaapekto sa bilis. Si Zongnan ay same time na nagsalita. Halimbawa, sword cultivator na katulad mo. Some formidable sword cultivators are able to transform as their sword as they were able to relay as their sword. Nag-flash out ang mga katawan, at ang bilis nila ay napakabilis na nakakagulat. Sa sandaling ito, isang figure ang bumaba mula sa langit at nakakuha ng atensyon ng lahat. Scott. Nakasuot pa rin ng itim na damit si Scott, at nakatayo siyang mag-isa sa malayo na parang nag-iisang lobo. Hindi nagtagal, isang tao mula sa Imperial Palace ang nagpakita at dinala ang 9 na grupo ni Alvin sa isang lugar na binabantayan ng husto. Ang lugar na ito ay isang pavilion, at ang mga gwardya ay makikitang nakatayo sa bawat ilang hakbang. Itong kultibasyon ng mga gwardya na ito. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay nagunat, at napansin niya ang isang nakakagulat na bagay. Ang lahat ng mga gwardya na ito ay talagang umiiral sa Void Priang stage.
Anong lugar ito? Lihim na nabigla si Alvin sa kanyang puso habang nakatingin sa pavilion na nasa harapan niya. Whoosh! Sa sandaling ito, isang figure ang bumaba mula sa langit. Bumaba mula sa langit ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may puting damit na may gintong mga gilid at isang nunal sa pagitan ng kanyang mga kilay, at dalawang matandang lalaki ang sumunod sa kanyang likuran na parang mga anino. Haring Yong. Agad, ang mga batang henyo na naruroon ay yumuko ng may paggalang kay Haring Yong, samantalang si Alvin ay tumango rin kay Haring Yong. Scott! Matapos bumaba si Haring Yong sa harapan ni Alvin at ng iba pa, tumingin siya kay Scott na nakatayo sa gilid mag-isa, at sa pagtaas ng kanyang kamay, ang kanyang origin energy ay umikot sa isang bagay bago dahan-daang itinulak ito para makarating sa harap ni Scott. Ito ay isang kumikinang at translucent na espiritong prutas na naglalabas ng isang alon ng isang mabangong aroma, at ang bango ay naging sanhi ng pag-iisip ng isang tao na hindi mapigilan na maging bahagyang komportable. Void Fuse Fruit. May hindi napigil ang mapasigaw sa gulat. Agad, maraming tao ang tumingin ng may inggit sa espiritong prutas na hawak ni Scott sa kanyang kamay. Tinitigan ni Alvin ang Void Fuse Fruit na may nagbabagang tingin. Naihanda mo na ba ang bagay? Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, tumingin si Scott kay Alvin at walang pakialam na nagtanong. Tumango si Alvin, at sa pagtataas ng kanyang kamay, isang spatial ring ang bumaril sa kamay ni Scott. Whoosh! Itinaas ni Scott ang kanyang kamay at ipinasa ang Void Fuse Fruit kay Alvin. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagtataka ng lahat, kasama na si Haring Yong. Ano ang ginamit ni Alvin upang ipagpalit kay Scott? Talagang handa si Scott na ibigay ang Void Fuse Fruit. Kahit na ang Void Fuse Fruit ay walang silbi kay Scott. Ngunit tila walang maraming bagay na maaaring pumukaw sa interes ni Scott. Hindi ka panipaniwala. Ang mga taong naruroon ay kadalasang nagtataka kung ano ang ipinasa ni Alvin kay Scott. Matapos matanggap ni Alvin ang Void Fuse Fruit, sa ilalim ng maraming titig ng inggit at paninibugho, diretso niyang itinulak ito sa kanyang bibig at nilamon ito ng ilang lagok, samantalang ang nakapagpapagaling na lakas ng Void Fuse Fruit ay pansamantalang itinago niya sa loob ng kanyang katawan, at gisingin niya ang lakas ng gamot kapag nilinang niya. Tulad ng inaasahan sa Void Fuse Fruit, ang medicinal strength nito ay talagang nakakagulat. Ito ay talagang maihahambing sa kabuuan ng Void Refining Fruit at Void Reserve Fruit. Naramdaman ni Alvin ang nakapagpapagaling na lakas ng Void Fuse Fruit at nabigla siya sa kanyang puso. Dapat akong umasa dito upang makapasok sa ika-9 na antas ng Void Priang Stage. Dapat akong makapasok sa Void Initiation Stage bago magsimula ang Dynasty Martial Competition sa Dark Cloud Dynasty, at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa iba pang 8 may-ari ng Jade Swords para makapasok sa Sword Monarch's Ice Vault na pinaplano ni Alvin. Kung gusto kong maging tanyag sa Dynasty Martial Competition, walang alinlangan na isang pagnanasa kung wala akong cultivation sa Void Initiation Stage at mas mataas. Kahit na ito ay isang ordinaryong martial artist na Void Initiation Stage, maaaring hindi posible na maging tanyag at makakuha ng kwalipikasyon para lumahok sa tensyon ng Dynasty. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Ang layunin ni Alvin ay ang mamukod tangi sa panahon ng martial competition ng 10 Dynasties at makuha ang pabor ng mga kapangyarihan mula sa mga dayuhang lupain. Nais niyang gamitin ang kapangyarihan ng mga dayuhang lupain bilang kanyang tauntungan upang makaisip ng paraan para bawiin ang dakilang kayamanan na naiwan ng Rebirth Martial Emperor. Pagkatapos nito, maglilinang siya ng may matinding pagsisikap at nagtataglay ng lakas na kayang gumalaw ng walang sagabal sa buong banyagang lupain, at maging isang kataas-taasang Martial Emperor na mababa ang tingin sa mundo. Nariyan din sina Kelly at Little Megan. Pareho silang nasa foreign lands ngayon. Kung gusto ko silang makita, kailangan kong maglakad palabas ng Dark Cloud Dynasty at magtungo sa foreign lands. Sa isang kisap mata, ilang taon na ang lumipas, ngunit mas na-miss ni Alvin ang kanyang dalawang nobya. Lalo siyang nag-aalala kung maayos ba sila ngayon. Alvin. Isang voice transmission ang narinig ng mga tainga ni Alvin, at nagulat siya pabalik sa kanyang katinoan. Ano? Tumingin si Alvin kay Lizardo. Ang naunang voice transmission ay eksaktong ipinadala sa kanyang mga tainga ni Lizardo. Alvin, ano ang ginamit mo para ipagpalit sa Void Fuse Fruit mula kay Scott? Nagtataka na tanong ni Lizardo.
Kasunod nito, idinagdag niya. Siyempre, kung abala para sa iyo, pagkatapos ay kunin mo na lang na parang hindi ako nagtanong. Walang abala tungkol dito. Umiling si Alvin at sumagot sa pamamagitan ng voice transmission. Actually, wala lang. Naglabas lang ako ng grade 4 spirit weapon at ipinalit ko sa void fuse fruit niya. Kaibigan niya si Lizardo, kaya ang maliit na bagay na tulad nito ay walang dapat itago. Grade 4 spirit weapon. Ang casual na paraan ni Alvin sa pagsasabi nito ay naging dahilan upang ang mga mag-aaral ni Lizardo ay hindi makapagpigil sa paghihigpit. Ikaw. May grade 4 kang spirit weapon. Napuno ng pagkabigla ang boses ni Lizardo. Lizardo, bibigyan kita ng grade 4 spirit sword bago ang Dynasty Martial Competition, sabi ni Alvin. Gift me. Isang grade 4 spirit sword. Nagulat si Lizardo, at pagkatapos manatiling tahimik ng ilang sandali, nagtanong siya. Alvin, ikaw. Baka may kakilala kang grade 4 na weapons craftsman. Uri ng. Casual na sumagot si Alvin. Uri ng. Natigilan si Lizardo, at pagkatapos ay umiling siya at sinabing, hindi ko kailangan na iregalo mo sa akin ang isang grade 4 spirit sword. Meron na ako sa sarili ko. Ngunit hindi ako pinayagan ng aking master na gamitin ito bago ang pagpili noong Dynasty Martial Competition. Biglang naunawaan si Alvin, at sabay siyang bumantong hininga sa sarili. Iba talaga kapag may master ka sa foreign lands. Ang isang grade 4 spirit sword ay madaling makuha. Sa ganitong paraan, ang Logan na iyon ay dapat magkaroon din ng grade 4 spirit saber. Tanong ni Alvin. Ito ay hindi lamang isang grade 4 spirit saber. Ayon sa aking kaalaman, dapat ay mayroon pa siyang grade 3 spirit saber sa kanyang pag-aari. Ang spirit saber na iyon ay inihanda para sa kanya ng kanyang master para magamit sa martial competition ng 10 dynasties, sabi ni Lizardo. Grade 3 spirit saber. Agad na natakot si Alvin, at nagtanong lang siya pagkatapos ng maikling sandali. So sa ganitong paraan, mayroon ka ring grade 3 spirit sword na hawak mo rin. Oo. Bahagyang tumango si Lizardo. Ang mga paghahambing ay talagang kasuklam-suklam. Tumawa ng mapait si Alvin. Nakagawa na siya ng grade 4 na spirit weapon ngayon, ngunit hindi siya nakagawa ng grade 3 na spirit weapon. Pagkatapos kong ubusin ang Void Fuse Fruit, hindi dapat maging problema ang makapasok sa ika-9 na antas ng Void Priang Stage. Ang isa pang hakbang sa pagpapabuti ay ang Void Initiation Stage. Hanggat makapasok ako sa Void Initiation Stage at I can dance ang isang grade 3 weapon flame, pagkatapos ay magagawa kong pinuhin ang isang grade 3 spirit weapon. Gamaan ang pakiramdam ni Alvin sa isang mabilis na pag-iisip. Malamang, hanggat kaya niyang ipunin ang mga materyales para sa isang grade 3 na spirit weapon bago ang Dynasty Martial Competition, kung gayon siya ay maaaring magkaroon ng grade 3 spirit weapon. Sundan mo ako. Samantala, nagsalita si Haring Yong, at isinama niya ang grupo ni Alvin na 10 upang magtungo sa pavilion sa unahan. Kahit saan sila madaanan, tumabi ang mga gwardya na nagbabantay sa labas. Hindi mo ba ito i-inspeksyon? Tumingin si Alvin kay Scott na naglakad sa kabilang panig at nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Dahil napansin niya na pagkatapos niyang maipasa ang spatial ring na naglalaman ng grade 4 spirit sword kay Scott, hindi ito binawi ni Scott mula sa spatial ring para kumpirmahin na grade 4 spirit sword ito. May kailangan ba? Sumagot si Scott ng isang tanong. Nanlamig ang mukha ni Alvin, at pagkatapos ay tumingin siya ng malalim kay Scott habang ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang mabaluktot sa isang arco. Ang Scott na ito ay medyo kawili-wili. 500 na po. Ang grade 4 na spirit sword na si Alvin ay ginamit upang ipalit sa Void Fuse Fruit ay ang mismong spirit sword na ibinigay sa kanya ng Pavilion Master ng Dark Cloud Dynasty's Milky Way City's Treasure Gathering Pavilion. Haring Yong, ang lugar na ito. Sumunod sa likod ni Haring Yong ang grupo ni Alvin na may kasamang 10 upang makarating sa harap ng pavilion, at hindi mapigilan ng isa sa kanila na magtanong. Ito ang treasure vault ng Imperial Family ng ating Darkstone Empire. Sa loob nito ay maraming mahahalagang materyales, at ilang medicinal pill at spirit weapons. Dahan daw ang nagsalita si Haring Yong. Mga sandata ng espiritu.
Nagliwanag ang mga tingin ng maraming tao. Mayroon bang grade 4 spirit weapons? Umiling si Haring Yong. May mga grade 5 spirit weapons lang. Kaagad, maraming taong naruroon ang bahagyang nagba-flag ng may interes. Ngunit may ilang mga tao na lubhang interesado. Bagamat mayroon silang grade 5 spirit weapon sa kanilang mga pag-aari, ito ay pansamantalang ipinahiram sa kanila ng kani-kanilang kapangyarihang sumusuporta sa kanila. Kapag naalis na sila sa Dynasty Martial Competition, kailangan nilang ibigay ito sa sandaling bumalik sila. Kung nakakuha sila ng grade 5 spirit weapon ngayon, walang alinlangan na ito ay isang magandang bagay para sa kanila. Siyempre, mayroon ding mga tulad nina Alvin at Lizardo na nagtataglay ng grade 5 spirit weapon na pag-aari nila. Ang mga taong ito ay hindi talaga interesado sa grade 5 spirit weapons. Ang treasure vault ng Darkstone Empire ay dapat magkaroon ng ilang magagandang bagay. Sa ilang sandali, ang mga tingin ng mga taong iyon na nagtataglay ng sarili nilang grade 5 spirit weapons ay nagliwanag, at ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Tandaan na lahat kayo ay pinahihintulutan lamang na pumili ng isang kayamanan mula sa loob. Kung mayroong isang taong sakam, kung gayon sila ay magdudugo sa talim ng isang espada. Ang isa sa mga matatandang lalaki sa likod ni Haring Yong ay winalis ang sampu ni Alvin na may mabangis na tingin habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Tumango ang grupo ni Alvin. Anong biro? Nagnanakaw ng mga kayamanan sa ilalim ng mga mata ni Haring Yong at ng dalawang matandang lalaki na tila nasa ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Hindi ba ang panliligaw na iyon ay kamatayan? Dumagundong. Dumagundong. Sa wakas, nabuksan ang gate sa treasure vault ng Darkstone Empire. Ang eksenang pumasok sa kanilang mga mata ay isang kislap ng ginto at jade, at naging sanhi ito ng pagkasilaw sa mga mata ni Alvin at ng iba pa. Nang mismong si Haring Yong ay balak na dalhin si Alvin at ang iba pa. Maghintay. Isang boses na gumagalaw na parang huni ng Oriole ang biglang umalangaw-ngaw mula sa abot tanaw. Kaagad, si Alvin at ang iba ay hindi napigil ang lumingon. Ang isang kulay dilaw na figure ay parang kidlat habang bumababa ito mula sa itaas sa kalangitan, at sa isang kisap mata, ang figure ay bumaba bago si Alvin at ang iba pa. Isang magandang dalagitang nakadamit na dilaw ang lumitaw sa kanilang mga mata, at maging ang mga gwardya na dumating pagkatapos marinig ang mga ingay dito ay hindi maiwasang matigilan. Ang taong ito na bumaba mula sa langit ay talagang isang batang babae. Batay sa hitsura ng batang babae na ito, siya ay nasa edad na 15 o 16. Isang 15 o 16 na taong gulang na Void Priang Stage Martial Artist. Pakiramdam ng grupo ng mga gwardya ay namamanhid ang kanilang mga anit. Actually, hindi lang sila, pati si Haring Yong, ang dalawang matandang nasa likod niya, at ang grupo ng mga batang henyo ay natulala. Kung ikukumpara sa batang babae na nauna sa kanila na nakasuot ng dilaw na damit, nadama nila na nabuhay sila sa lahat ng mga taon na ito nang walang kabuluhan. Noong nasa ganitong edad sila, hindi na masama kung mayroon silang cultivation sa Origin Core Stage. Ingat! Sa sandaling ito, tila may napansin si Haring Yong, at ang kanyang mukha ay naging malungkot habang siya ay sumisigaw. Swish! Swish! Kasabay nito, isang itim at puting kidlat ang bumaril kay Alvin sa napakabilis na bilis. Sa gitna ng mga taong naroroon, tanging si Haring Yong, ang dalawang matandang nasa likuran niya, si Scott, at si Hilong ang nakakita sa landas na tinahak ng kanilang dalawang kidlat. His, maya-maya, may nakita silang eksenang ikinagulat nila. Nakita nila na may lumitaw na maliit na sawa sa bawat balikat ni Alvin. Ang dalawang maliliit na sawa ay itim at puti ayon sa pagkakasunod-sunod, at hindi nila lubos na matukoy kung anong uri ng mga sawa ang mga ito. Kasalukuyan, ang dalawang maliliit na sawa ay pumipitik ng kanilang mga dila habang masayang dinilaan nila ang mukha ni Alvin. Little black, little white. Nakabawi si Alvin mula sa pagkagulat nang makitang lumitaw din ang dilaw na nakadamit na batang babae, at pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay upang kunin ang dalawang maliliit na sawa sa kanyang kamay bago bahagyang ngumiti at sukatin ang mga ito. Hehe! Kuya Alvin!
Samantala, ang batang babae na may dilaw na damit na nakatayo sa gilid ay tumingin kay Alvin. Nympha. Tumingin si Alvin sa batang babae, at medyo nagulat siya sa ekspresyon. Paano niyo nalaman na nandito ako? Ang nakadilaw na batang babae sa kanyang harapan ay walang iba kundi si Nympha na nag-alis ng dalawang maliliit na sawa noong mga nakaraang taon. Si Kuya Alvin, ako, si Little Black, at Little White ay bumalik sa kuwebang iyon para hanapin ka, ngunit sa hindi inaasahan, umalis ka na. Kaya, hinanap ka namin hanggang dito. Bahagyang ngumiti si Nympha habang sinabi, nabalitaan ko na pumunta ka sa Darkstone Empire na ito para lumahok sa ilang Young Genius Competition. Tapos na. Tumango si Alvin. Tapos na. Iniyuko ni Nympha ang kanyang maliit na ulo, at siya ay bahagyang nawala ng gana, at pagkatapos ay tila may naisip siya at nagtanong. Kung ganoon, ano ang ginagawa ninyong lahat dito ngayon? Ito ang treasure vault ng Imperial Family ng Darkstone Empire, at papasok na kami para kunin ang aming mga reward mula sa Young Genius Competition sa pagkakataong ito. Pinapayagan kaming pumili ng tigi-isang kayamanan, sabi ni Alvin. Treasure. Pwede ba akong pumasok at pumili kasama mo? Nagningning ang mga mata ni Nympha nang siya ay naging interesado. Ito. Tanungin mo si King Yong. Tumingin si Alvin kay King Yong na may nahihiyang ekspresyon, at pagkatapos ay nagpadala siya ng voice transmission na may bahagyang pagkabalisa sa kanyang puso. King Yong? Bata pa siya at wala pa siyang alam, huwag. Hindi pa tapos si Alvin sa pagsasalita ng kanyang mga salita ng lunas nang si Nympha ay naglakad na para makarating sa harapan ni Haring Yong, at hindi siya natakot kahit kaunti kapag kaharap si Haring Yong na may solemn na ekspresyon. Whoosh! Si Nympha ay pumailang lang sa langit at iniunat ang kanyang puting palso upang bahagyang tapikin si Haring Yong. Uncle Red Mole? Gusto kong pumasok at pumili ng mga kayamanan kasama si Kuya Alvin, okay lang ba? Nympha. Hindi kailanman naisip ni Alvin na gagawa si Nympha ng ganoong nakakabaliw na aksyon, at agad niyang naramdaman na manhid ang kanyang anit. Uncle Red Mole. Natigilan ang iba nang marinig nila si Nympha, at kasama rito si Haring Yong at ang dalawang matandang lalaki sa likod niya. Kasunod nito, ang karamihan ng tao ay sumulyap kay Nympha na may habag. Saganang kanila, kahit na ang batang babae na ito ay maganda sa hitsura, at nagtataglay ng natural na talento sa martial daw na hindi pangkaraniwan. Ngunit ang pagbibiro ng walang paggalang sa numero unong eksperto ng Darkstone Empire, si King Yong, ay malamang na maging sanhi ng pagkawala ng kanyang buhay. King Yong. Huminga ng malalim si Alvin, at gusto niyang humingi ng awa sa ngalan ni Nympha. Siyempre kaya mo. Nagsalita si Haring Yong, pinutol si Alvin at naging dahilan ng pagkagulat niya. Nakita niya si Haring Yong na tumingin kay Nympha na may magiliw na ekspresyon at may ngiti sa kanyang mukha. Little girl, dahil interesado ka sa treasure vault ng Imperial Family ng ating Darkstone Empire, pagkatapos ay sumama ka sa kanila. Maaari mong piliin ang lahat ng mga kayamanan sa loob, kunin ang anumang gusto mo. Salamat, Uncle Red Mole. Lumiwanag ang mga mata ni Nympha bago kumislap ang kanyang figure, na tila nag-transform sa isang bug zone ng hangin na humampas sa treasure vault. Sa sandaling ito, inihagis niya si Alvin sa likod ng kanyang ulo. Sa labas ng treasure vault, lahat kasama si Alvin ay natulala, at lahat sila ay tumingin kay King Yong nang hindi makapaniwala. Napakabait ni King Yong. Naisip ni Alvin at ng ilan sa mga taong hindi gaanong pamilyar kay Haring Yong sa kanilang mga puso. Ilan lamang sa mga taong nakarinig sa ginawa ni Haring Yong ang may mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Si King Yong ay talagang napakamagalang sa batang babae na iyon. Hindi kaya siya ay may magandang background. Sa sandaling ito, maging ang dalawang matandang nasa likod ni Haring Yong ay nag-isip ng ganito. Kayong lahat, pumasok kayo. Pinigilan ni Haring Yong ang ngiti sa kanyang mukha at ibinalik ang kanyang walang ekspresyon na mukha bago nagsalita ng walang pakialam kay Alvin at sa iba pa. Agad na pumasok si Alvin at ang iba pa sa treasure vault. King Yong. Samantala, ang dalawang matandang nasa likod ni Haring Yong ay sabay na tumingin kay King Yong na may pagtataka na mga ekspresyon.
Revered elders, alam ko kung ano ang gusto ninyong itanong ng dalawa. Hindi namin kayang saktan ang batang ito. Bumantong hininga si Haring Yong, at bahagyang takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Agad namang natakot ang dalawang matanda nang marinig nila ito. Hindi kayang masaktan. Sinabi ni Haring Yong ang mga ganyang salita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naisip nila ang mga tagumpay na natamo ng dalaga sa ganoong edad, at hindi nila maiwasang magkaintindihan. Marahil ang batang babae na ito ay anak ng mga nakatataas mula sa isa sa mga nangungunang kapangyarihan sa Dark Cloud Dynasty. Sinundan ni Alvin ang grupo ng mga tao para pumasok sa Treasure Vault. Ngunit sa kanyang puso, patuloy siyang nagdadala ng mga bakas ng pagkataranta. Masyadong kakaiba ang pagbabago sa ugali ni Haring Yong. Maaaring gumamit si Nympha ng voice transmission kanina para sabihin kay King Yong ang kanyang background. Sa huli, si Alvin ay makakapag-isip lamang sa ganitong paraan. Ayon sa kanyang kaalaman, ang batang babae na nakadamit ng dilaw na si Nympha ay mula sa ibang bansa. Ayon sa kanyang mga hula, may napakalaking kapangyarihan sa likod ni Nympha. Kung hindi, paano nila siya matutulungan na magkaroon ng paglilinang na ito sa murang edad? Maghintay. Tila may naisip si Alvin, at ang kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla. Paano ko hindi napansin kanina? Ang kasalukuyang anyo ni Nympha ay parang ganap na katulad noong isang taon, walang pagbabago. Logically speaking, she's at least over 20 years old now. But her appearance is still like a young girl around the age of 15 or 16, and she's just like a little child na hindi kayang lumaki. Nanginag ang puso ni Alvin nang mag-isip siya hanggang dito. Ang dalaga ng makalangit na bundok. Sa unang posibleng sandali, isang nakakatakot na pag-iisip ang lumitaw sa puso ni Alvin. Naalala pa niya na sa lupa ng kanyang nakaraang buhay, mayroong isang sikat na nobela ng Wuxia na nagkaroon ng pag-iral na tinawag na Dalaga ng Makalangit na Bundok. Isa. Ang dalagang iyon ay may edad na higit sa 100 ngunit may hitsura ng isang batang babae. Hindi kaya si Nympha ay 100 dagdag na taong gulang na demonyo? Matandang halimaw. Nanginginig ang puso ni Alvin nang makaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Kasunod nito, tumingin si Alvin kay Nympha na umaalis sa buong Treasure Vault, at pagkatapos ay tahimik na nagunat ang kanyang spiritual force na may intensyon na matuklasan ang cultivation ni Nympha. Sa kasamaang palad, ang kanyang espiritual na lakas ay kararating lamang 1 metro ang layo mula sa Nympha ay parang isang bato na lumubog sa dagat, at wala ng tugon mula rito. Mukhang may isang uri ng enerhiya na pumipigil sa akin na makita ang pagtatanim ni Nympha. Ngunit ang pakiramdam na ito ay ganap na naiiba mula sa kapag ginamit ko ang aking espiritual na lakas sa isang dalubhasa sa void interpretation stage tulad ni King Yong. Biglang naramdaman ni Alvin na itong dilaw na nakadamit na dalagita na hindi kilalang background ay may isang pagkakakilanlan na mas misteryoso. His. Sa sandaling ito, ang mga tunog ng dalawang maliliit na sawa na pumipitik ng kanilang mga dila ay muling narinig ng tainga ni Alvin. Tama, paano ko nakalimutan kayong dalawa? Tiningnan ni Alvin ang dalawang maliliit na sawa at nagpadala ng voice transmission sa kanilang mga tainga. Little Black, Little White. Pareho kayong dapat makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng voice transmission, tama? Agad-agad. Kuya, kami ay mas mabigat kaysa sa kanya. Nakipag-usap kami kay Kuya Nympha gamit ang voice transmission dahil nasa void prying stage kami. Eksakto. Kuya, kami ay lubhang mabigat. Dalawang balisa at immature na voice transmission ang pumasok sa tainga ni Alvin ng sabay. Ang unang pagpapadala ng boses ay parang boses ng isang batang lalaki, samantalang, ang pangalawang pagpapadala ng boses ay parang boses ng isang batang babae. 571. Natawa si Alvin sa kanyang puso nang marinig ang boses ng dalawang maliliit na sawa. Oo nga, hindi pa rin kumbinsido ang dalawang batang ito sa lakas ng maliit na gintong daga. Nang maalala niya ang nilalaman ng voice transmission ng maliit na itim na sawa na may boses ng isang batang lalaki, ang puso ni Alvin ay bumigat. Nakausap namin si Big Sister Nympha gamit ang voice transmission dahil nasa void prying stage kami.
Ito ang mga salitang binigkas ng maliit na itim na sawa. Sa ilalim ng kanyang pagkamausisa, ang espiritual na lakas ni Alvin ay nagunat upang walisin ang dalawang maliliit na sawa. Sa sandaling ito, napansin ni Alvin na ang kanyang espiritual na lakas ay hindi pa nahihipos sa dalawang maliliit na sawa, isang hibla ng mahiwaga at hindi maarak na enerhiya ang nag-uunat mula sa masalimuot na mga guhit sa kanilang mga katawan, at hinaranggan nito ang kanyang espiritual na lakas. Naging sanhi ito ng kanyang espiritual na lakas upang hindi mahawakan ang mga katawan ng dalawang maliliit na sawa, lalo pat makita ang kanilang mga paglilinang. Mabilis ding napansin ni Alvin na ang dalawang maliliit na sawa ay tila walang kaalam-alam sa kung ano mang enerhiya na lumalabas mula sa masalimuot na mga guhit sa kanilang mga katawan, at ito ay isang bagay na nakita niya mula sa kanilang mga reaksyon. Ang mga gininto ang guhit sa katawan ni Little Black at ang mga pilak na guhit sa katawan ni Little White. Pakiramdam ko ay pambihira sila sa mga nakaraang taon, ngayon ay talagang nakakapag-unat sila ng isang misteryosong enerhiya para harangan ang aking espiritual na lakas. Nanginig ang puso ni Alvin, at nabigla siya sa kanyang puso. Ano ngayon ang mga cultivations mo? Sino ang mas mabigat? Nagtataka na tanong ni Alvin. Kuya, mas mabigat ako, mas mabigat ako. Unang pumasok sa tainga ni Alvin ang maliit na itim na sawa na boses ng isang batang lalaki. Kuya, nasa ikatlong antas na ako ng Void Initiation Stage. Si Little White ay nasa ikalawang antas lamang ng Void Initiation Stage, hindi siya kasing kilabot ko. Samantalang ang maliit na puting sawa ay nakayuko at hindi tumugon sa tanong ni Alvin. Nagmamadaling umaliw si Alvin. Sige, Little White. Ang iyong likas na talento ay hindi mas mababa sa Little Black, at tiyak na mahahabol mo rin si Little Black. Itinaas ng maliit na puting sawa ang kanyang maliit na ulo nang marinig niya ito, at pagkatapos ay bahagya niyang hinimas ang likod ng kamay ni Alvin. Kuya, magsisipag ako. Siguradong malalampasan ko si Little Black. Si Alvin ay may masalimuot na tingin nang marinig niya ang tame time na pangako ni Little White. Kahit na matagal na niyang alam na ang Little Black at Little White ay magkakaroon ng mga pambihirang tagumpay mula sa pagsunod kay Nympha, hindi niya akalain na ang dalawang maliliit na tao ay talagang makakalusot na sa Void Initiation Stage. Bukod dito, ito ang ikalawa at ikatlong antas ng Void Initiation Stage. Tuluyan na nilang itinapon ang maliit na gintong daga sa malayo. Munting ginto, nasaan ka ba ngayon? Hindi maiwasan ni Alvin na isipin ang maliit na gintong daga, at nakaramdam siya ng pag-aalala. Alvin, hindi ka pa pumipili. Wala nang masyadong oras. Biglang dumating si Lizardo sa tabi ni Alvin, at pinaalalahanan niya si Alvin na nanunukso sa dalawang maliliit na sawa. May takdang oras ba? Natigilan si Alvin. Sinabi ni Haring Yong kanina na bibigyan niya tayo ng kalahating oras ng oras, sabi ni Lizardo. Tumango si Alvin at nagsimula siyang maglibot sa treasure vault. Anong treasure vault? Tambak na lahat ng basura. Hindi na ako pumipili, hindi na ako pumipili. Sa sandaling ito, biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Nympha, at naging dahilan para hindi mapigilan ni Alvin na tumawa ng mapait. Ang munting ninuno na ito ay may pambihirang background, at malamang na siya ay mula sa isang kakilakilabot na kapangyarihan sa dayuhang lupain. Naiintindihan na siya na may ganoong background ay hindi mahilig sa mga bagay sa loob ng treasure vault ng Darkstone Empire. Sa kabilang banda, kumikibot ang mga sulok ng bibig ni Lizardo at ng iba pang mga batang henyo. Basura. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong pumili ng pangalawang kayamanan ngayon. Binigyan ni Haring Yong ang batang babae na ito ng autoridad na kunin ang anumang gusto niya at kung gaano karami ang gusto niya, ngunit talagang tinanggihan niya ang mga ito at ayaw niya ng kahit isang kayamanan. Ang mga paghahambing sa pagitan ng mga tao ay talagang kasuklam-suklam. Ang grupo ng mga batang henyo ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa emosyon. Sa halip ay hindi napigilan ni Haring Yong na mapabuntong hininga nang marinig ang sinabi ng dalaga. Nang mangako siya kanina, nakaramdam siya ng takot pagkatapos nito dahil nag-aalala siyang kukunin ng dalaga ang lahat ng laman ng buong treasure vault.
Ngayon, ang lahat ng mga kayamanan sa loob ng treasure vault ay tinanggihan ng batang babae, at sa parehong oras na nagkaroon siya ng masalimuot na pakiramdam, nakaramdam siya ng bahagyang kasiyahan. Kasabay nito, mas napagtanto niya kung paanong hindi simple ang dalaga. Sa kabilang banda, matagal nang naghanap si Alvin, at hindi niya napansin ang anumang partikular na gusto niya. Sa huli, pumili siya ng material sa pagpipino ng armas. Ang material sa pagpipino ng mga armas na ito ay ginamit upang pinuhin ang isang grade 5 spirit weapon. Ang dahilan kung bakit ito pinili ni Alvin ay dahil wala siyang mapipili, kaya kinuha niya ito bilang isang bagay na dapat panatilihin sa paghahanda. Mabilis na lumipas ang kalahating oras. Si Alvin at ang iba pa ay pumili ng isang kayamanan, at sumunod sila sa likod ni Haring Yong upang lisanin ang pavilion na ito na nagsilbing treasure vault. Kuya Alvin, susunod ba kayong pupunta sa Dark Cloud Dynasty? Si Nympha na sinundan ng tagiliran ni Alvin na parang isang curious na sanggol. Ang titig ni Alvin kay Nympha ngayon ay ganap na iba. Sino ang nakakaalam kung siya ay talagang dalaga ng makalangit na bundok? Nang maisip niya kung paano siya tinawag na Big Brother, ng ganoong pag-iral, naramdaman ni Alvin na namamanhid ang kanyang anit at nanlamig ang kanyang gulugod. Ito. Tanungin mo si King Yong. Huminga ng malalim si Alvin at sumagot. Agad, tumingin si Nympha kay Haring Yong. Uncle Red Mole, kailan kayo pupunta sa Dark Cloud Dynasty? Little girl, balak mo kaming sundan. Nadama ni Haring Yong ang isang alon ng kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso nang harapin niya ang dalagitang nakadamit na dilaw sa kanyang harapan, gayunpaman, nagsumikap pa rin siya upang maalis ang bakas ng ngiti sa kanyang mukha. Tama, pupunta ako kung saan man pumunta si Kuya Alvin. Tumango si Nympha na parang sisiw na tumutusok ng mga butil, at tuwang-tuwa siya. Matapos mapagtanto ni Haring Yong na hindi niya maalis ang dalagang ito, napabuntong hininga siya. Aalis na tayo. Kasabay nito, ang titig na binaril niya kay Alvin ay may bahagyang pagtataka. Labis siyang na-curious kung paano nakilala ni Alvin ang nakakatakot na batang babae na ito. Alvin, sino siya? Natanggap ni Alvin ang voice transmission ni Lizardo. Alam niyang ang siya na tinatanong ni Lizardo ay si Nympha. Hindi ko rin alam. Sumagot si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, at ang kanyang tono ay naglalaman ng bahagyang pait sa loob. Hindi mo alam. Tapos tinatawag kanyang kuya. Bahagyang natahimik si Lizardo. Nakilala ko siya ilang taon na ang nakalilipas. Ayon sa aking paghuhusga, ang kanyang pagkakakilanlan ay lubhang pambihira, at dapat siya ay mula sa mga banyagang lupain. Sumagot si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Banyagang lupain. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Lizardo, at pagkatapos ay nagpadala siya ng voice transmission. Hindi kataka-taka na si King Yong ay naging magalang sa kanya. Mukhang dapat dahil sinabi niya kay King Yong ang kanyang pagkakakilanlan, o marahil ay nahulaan ni King Yong ang kanyang pagkakakilanlan. Siguro. Tumango si Alvin. Si Nympha ay sumali sa grupo ni Alvin na may 10, sumunod sila sa likod ni Haring Yong at ng dalawang matandang lalaki upang pumailang-lang sa langit. Diyan. Dinala ni Haring Yong ang dalawang matandang lalaki at ang grupo ni Alvin na 11 upang magtungo sa silangan. Pagkaraan ng maikling sandali, nilisan na nila ang Imperial Palace at nilisan ang Imperial City. Isang matayog at napakalaking bundok ang lumitaw sa unahan. Samantala, si Haring Yong ay tumigil sa paggalaw, samantalang, si Alvin at ang iba pa ay tumigil kasama niya. Nang si Alvin at ang iba pa ay nataranto kung bakit sila dinala ni Haring Yong dito. Dumagundong. Ang matayog at napakalaking bundok sa unahan ay nanginig, at ito ay nanginig sa harap ng mga mata ni Alvin at ng iba pa. Whoosh! Sa sandaling ito, isang napakalaking figure ang bumaril sa kalangitan, at sa isang kisap mata, nakatayo ito sa pagitan ng mga ulap bago tumungo sa grupo ni Alvin. Umuungol. Isang demonyong halimaw na napakalaking parang bundok ang lumitaw sa paningin ni Alvin at ng iba pa, at pagkatapos ay umungol ito sa kalangitan, naglalabas ng nakakabinging malakas na dagandong. Sa ilang sandali, ang mga ulap at ambon sa abot tanaw ay nabigla sa pagkalat ng boses nito,
Samantalang, sa gitna ng grupo ni Alvin, lahat ng ikawalong antas ng Void Prying stage na martial artist kasama na si Logan ay hindi maiwasang mamatla. Halatang naapektuhan sila ng malakas na dagindong ng demonyong halimaw. Ngayon, malinaw na nakita ito ni Alvin. Ang demonyong halimaw na nasa harapan niya ay isang uri ng tigre na demonyong hayop, ang katawan nito ay napakalaki tulad ng isang malaking bundok. Kung titingnan sa malayo, para itong tigre na may napakalaking bundok sa likuran, at ang katawan nito ay nababalot ng balahibo na parang apoy. Ang demonyong hayop na ito. Sa ilalim ng kanyang pagkamausisa, ang espiritual na lakas ni Alvin ay nagunat ng may layuning suriin ang lakas ng demonyong hayop na ito. Sa sandaling ito, sinundan ng voice transmission ang kanyang spiritual force na pumasok sa kanyang mga tainga. Bata, hindi naman masama ang lakas mo. Nasa ikapitong antas ka pa lang ng Void Prying stage pero talagang nakakayanin mo ang aking dagindong na naglalaman ng origin energy. Kasabay nito, ang espiritual na lakas ni Alvin ay ganap na nagkalat. Yan ang third eye. Mabilis na napansin ni Alvin na nagmamatsyag ng detalyado na sa pagitan ng mga kilay ng napakalaking demonyong halimaw na ito, isang bitek ang biglang nahati, at isang kakaibang mata ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa isang kisap mata, muling pumikit ang mata na ito. Tatlong mata, at nakikita niya ang aking paglilinang sa isang sulyap. Napabuntong hininga si Alvin, at ang panghabang buhay na halaga ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay nag-flash sa kanyang isipan habang nilalayon niyang alamin kung ano nga ba ang demonyong hayop na ito. Hindi nagtagal, nakita niya ang sagot. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ang demonyong hayop sa harap niya ay dapat na Three-Eyed Flame Tiger. Bagamat hindi pa tapos ang paglabas ni Alvin nang marinig niya ang medyo nagulat na boses ni Nympha. Nakikilala ba talaga ito ni Nymphe? Nagulat si Alvin. Mas maaga, nakita niya ang mga talaan na may kaugnayan sa Three-Eyed Flame Tiger mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ang Three-Eyed Flame Tiger ay isang uri ng demonyong hayop na may napakalakas na lakas. Ang isang mature na Three-Eyed Flame Tiger ay nagkaroon pa ng pagkakataong umaban sa Void Interpretation stage. Ito ay kabilang sa hanay ng mga hari sa gitna ng iba't ibang demonyong hayop sa ibaba ng mga demonyo. Hanggat ang ikatlong mata ng Three-Eyed Flame Tiger ay nakabukas, pagkatapos ay sa isang sulyap, makikita nito sa pamamagitan ng paglilinang ang sinumang tao o demonyong hayop na may kultibasyon sa ibaba nito. Kanina, ito ay tiyak na umasa sa kanyang ikatlong mata upang makita ang aking paglilinang. Ang pagkalito sa mga mata ni Alvin ay ganap na nawala. Sayang naman. Tumingin si Nympha sa malayong Three-Eyed Flame Tiger na parang isang maliit na nasa hustong gulang, at pinuna niya ito. Hindi puro ang bloodline mo. Sa buong buhay mo, nasa ikasyam na antas ka lang ng Void Initiation stage. Mahirap ang pagnanais na umunlad pa. Ang mga salita ni Nympha ay nagpagalit sa Three-Eyed Flame Tiger. Umuungol. Ang Three-Eyed Flame Tiger ay umiling-iling ang ulo nito na parang isang maliit na burol, at ang napakalaking mga mata nito na tila nagninangas na apoy ay nakatitig sa Nympha. Ano? Malaking lalaki, galit ka. Humajejek si Nympha na para bang hindi niya sineseryoso ang lalaking nasa harap niya. Umuungol. Kaagad, ang Three-Eyed Flame Tiger ay ganap na nagalit, at ito ay umungal ng paputok bago direktang kumatok sa kanya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang isang nakakapasong aura na tumama sa kanyang mukha, at naging sanhi ito upang hindi niya mapigilan na magkaroon ng malungkot na ekspresyon. Ang iba pang mga batang henyo kabilang si Scott na may pinakamalakas na lakas ay namutla rin. Sa sandaling ito na isang banayad ngunit napakalaking lakas ang nagdala kay Alvin at sa iba pa upang umiwas sa gilid. Si King Yong mismo ang gumawa ng hakbang. Naramdaman ni Alvin na parang naglalakbay siya sa kalawakan, at nang mabawi niya ang kanyang pakiramdam, nakita niya sa isang sulyap na si Nympha ay nakaharap ngayon sa Three-Eyed Flame Tiger. 572. Nympha. Namutla ang mukha ni Alvin nang nahaharap sa isang mapanganib na eksena, at hindi niya maiwasang mapasigaw. Wala siyang oras para isipin kung bakit inilalayo ni Haring Yong ang lahat, ngunit hindi niya ginalaw si Nympha.
Sa di kalayuan, ang ekspresyon ni Nympha ay nanatiling hindi nagbabago nang harapin ang three-eyed flame tiger na tila nag-transform sa isang bola ng apoy na tumama sa kanya. Sa sandaling ito, sa kalangitan sa itaas ng three-eyed flame tiger na mabilis na sumulong, 12 sinaunang may sungay na dragon silhouette ang lumabas upang ipakita ang kanyang paglilinang. Ika-9 na antas ng Void Priang Stage. Hindi lamang iyon, kasama ang pagpintig ng origin energy sa katawan ng three-eyed flame tiger, isang maapoy na pulang enerhiya na halos material na walang kamali-mali na pinagsama sa kanyang origin energy, at tila nagninangas na apoy. Samantala ang isa pang 8 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay lumitaw sa kalangitan. 8th level fire concept. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin. Bukod sa pagiging demonyong hayop ng demonyong Void Priang Stage na ito sa ika-9 na antas, naintindihan din ng three-eyed flame tiger na ito ang ika-8 antas ng fire concept. Umuungol. Ang three-eyed flame tiger ay sumugod patungo kay Nympha, at nang ang katawan nito na parang isang napakalaking bundok ay inihambing sa katawan ni Nympha, sila ay parang dalawang magkasalungat. Kung ikukumpara, ang pagkakaiba ng Nympha at ng three-eyed flame tiger ay parang pagkakaiba ng langgam at tao. Hindi naman sinasadya ni King Yong na hindi siya iligtas, di ba? Sa sandaling ito, ang mga katulad na kaisipan ay lumitaw sa mga puso ng lahat ng mga batang henyo kabilang si Alvin. Ang mga aksyon ni Haring Yong kanina na iniligtas lamang sila ngunit hindi na iligtas ang batang babae ay isang bagay na hindi nila nagawang bawiin ang kanilang mga ulo, samantalang, ang sumunod na eksena ay naging dahilan upang tuluyang matigilan si Alvin. Ito. Ngayon, hindi lang si Alvin, lahat ng iba bukod kay King Yong ay dilat na dilat ang mga mata na may nakatuwang ekspresyon. Langit. Anong nakita ko? Hindi nagmamadaling itinaas ni Nympha sa di kalayuan ang kanyang kamay nang humarap sa three-eyed flame tiger na dala ang lakas ng 20 sinaunang sungay na dragon. Kasunod nito, malinaw na nakita ng bawat regalo si Nympha na bahagyang lumundag, pagkatapos ang kanyang puting palso na parang puting jade ay dahan-daang umunat mula sa ilalim ng kanyang manggas, at gumalaw ito upang harangin ang three-eyed flame tiger na lumalapit ng may panganib. Umuungol. Ang three-eyed flame tiger ay nagpakawala ng malakas na dagindong, at pagkatapos ay ibinuka nito ang kanyang dugong bibig, na nagbabalak na lumunin si Nympha sa kanyang tiyan. Sa sandaling ito, gumawa ng isa pang hakbang si Nympha. Mapanganib na naiwasan ng kanyang magandang figure ang dagwang bibig ng three-eyed flame tiger. Kasunod nito, dumating siya sa pagitan ng mga kilay ng apoy na tigre. Whoosh! Ang kanyang maselang kamay ay bumuo ng isang palad na nakadiin patungo sa lugar sa pagitan ng mga kilay ng apoy na tigre. Sa sandaling ito, lumitaw ang origin energy sa gitna ng palad ni Nympha bago napalitan ng umiikot na puyo ng tubig na agad na nagdulot ng pagbagso ng malakas na hangin na tanggeyan sa lahat ng direksyon. Agad, naramdaman ni Alvin at ng iba pa ang isang alon ng marahas na hangin na sumalakay sa kanila, at ito ay umihip sa punto na halos hindi na sila makatayo ng matatag sa lugar sa himpapawid na pinuprotektahan ng origin energy ang kanilang mga katawan, samantalang, ang mga nakadamit sa kanilang mga katawan ay lumipad sa hangin hanggang sa puntong naglalabas ng mga tunog na pumapalakpak. Anong malakas na origin energy? Ang mga mag-aaral ni Alvin ay hindi maiwasang maghigpit, at nakaramdam siya ng labis na pagkagulat sa kanyang puso. Ang ganitong malakas na origin energy ay halatang nasa itaas na ng Void Initiation Stage. Void Interpretation Stage. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin, at kasabay nito, hindi niya maiwasang iangat ang kanyang ulo habang nilalayo na malinaw na makita ang kabuoang dami ng sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na namuo sa itaas ng Nympha. Ngunit sa kasamaang palad, sa susunod na sandali, ang mga alon ng lamig ay lumitaw mula sa marahas na hangin, at ito ay naging dahilan upang hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata. Nang kinusat ni Alvin ang kanyang mga mata at nahihirapang tumingin, sa halip ay nakita niya na ang lamig na ito ay nagmula sa origin energy vortex na mabilis na umikot sa kamay ni Nympha. Sa kasalukuyan, ang mga hibla ng sobrang nakakatakot na malamig na aura ay lumalabas mula sa origin energy vortex na iyon, at ang hangin sa paligid ng Nympha ay nagyelo na hanggang sa halos tumigil na ito sa paggalaw. Big guy?
Alam kong pinakaayaw mo sa tubig at yelo ang three-eyed flame tigers. I'll let you try the feeling of being frozen into a popsicle. Biglang nagsalita si Nympha, at ang kanyang boses na gumagalaw na parang tunog ng Oreo sa halip ay nakaramdam ng bahagyang lamig sa kanilang mga gulugad sa sandaling ito. Nagyelo sa isang popsicle. Nang tumibok ang puso ni Alvin, bumaba ang palad ni Nympha upang ihampas ang lugar sa pagitan ng mga kilay ng three-eyed flame tiger. Kaagad, isang nakakatakot na unos ang lumabas, at sa loob nito ay isang aura na nagyayelong lamig hanggang sa sukdulang pinaghalos sa loob nito, samantalang, ang mga ulap at ambon sa abot tanaw ay ganap na tumigil sa paggalaw sa sandaling ito. Tuluyan na silang na-freeze ng malamig na aura. Si Alvin at ang iba ay lubos na hindi makita ng malinaw kung gaano karaming mga sinaunang sungay na dragon silhouette ang lumitaw sa ibabaw ng Nympha. Nang ang mga ulap at ambon na ito ay muling nagsimulang gumalaw, ang mga figure ni Nympha at ng three-eyed flame tiger ay muling lumitaw sa paningin ng lahat ng naroroon. Ngunit ang eksena sa harap nila ay naging sanhi ng pagkatulala ng lahat kasama na si King Yong. Talagang naging popsicle ito. Ungol ni Alvin habang nakatingin sa harapan. Sa loob ng field of vision ni Alvin, ang malayong three-eyed flame tiger ay ganap na tumigil sa lugar. Sa kasalukuyan, mayroong isang layer ng makapal na yelo na nagyayelo sa three-eyed flame tiger sa loob nito, na naging dahilan upang ito ay maging isang kakaibang nagyayelong iskultura, samantalang sa loob ng ice sculpture, ang origin energy sa katawan ng three-eyed flame tiger ay malabong nakikitang unti-unting nagkakalat. Tulad ng para sa 8 antas na konsepto ng apoy sa pinagmula ng enerhiya ng three-eyed flame tiger, ito ay sumabog hanggang sa puntong wala nang natitira mula noong unang panahon. Ngayon, ang three-eyed flame tiger ay ganap na nanigas sa himpapawid, at ang katawan nito ay nagsimulang bumaba ng dahan-dahan. Whoosh! Sa sandaling ito, isang mabilis na figure ang agad na dumating sa ibaba ng three-eyed flame tiger at tinulungan itong tumayo upang pigilan ang three-eyed flame tiger na mahulog. Kung hindi, sa kasalukuyang taas ng three-eyed flame tiger, kapag nahulog ito, tiyak na magbabago ito sa hindi mabilang na mga piraso kasama ng yelo na nagyelo dito. Ang nagligtas sa three-eyed flame tiger ay natural na si Haring Yong. Kasalukuyan, si Haring Yong ay nakatingin sa dilaw na dalagitang dalagita sa di kalayuan na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ang batang babae na mukhang hindi nakakapinsala sa halip ay tila walang pinagkaiba sa isang demonyo sa mga mata ni Haring Yong. Young Miss Nympha, itong three-eyed flame tiger na ito ay hindi sinasadya na kalabanan ka, sana ay magpakita ka ng awa. Ang tono ni Haring Yong ay naglalaman ng bahagyang kawalan ng magawa sa loob. Itinaas ni Nympha ang kanyang ulo at walang pakialam na sumulyap sa three-eyed flame tiger na nagyelo, at pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam, sino ang humiling sa kanya na gusto akong kainin. Uncle Red Mole, kung gusto mo siyang iligtas, huwag mag-atubiling iligtas siya mula sa yelo, hindi kita pipigilan. Nang matapos siyang magsalita, isang maliit na tipid ng ngiti ang lumitaw sa mga mata ni Nympha. Parang may kung anong panlilin lang dito. Bumaba ang ekspresyon ni King Yong, at napabuntong hininga siya. Young Miss Nympha, mangyaring huwag magbiro. Pinalamig mo ito gamit ang iyong origin energy na sinamahan ng ice concept, at naging sanhi na ito ng pagsasama niya sa yelo. Kung may puwersa akong gagawin sa yelo, mamamatay siya kasama nito. Ang magandang mukha ni Nympha ay nanlamig, at nagsalita siya ng may bahagyang pagkagulat. Uncle Red Mole, I never expected na alam mo rin ito. Uncle Red Mole, saan mo nalaman ang tungkol dito? Ayon sa pagkakaalam ko, ice concept isn't common. Nang makita niyang sinadyang baguhin ni Nympha ang paksa, si Haring Yong ay ganap na walang magawa, at tumingin siya sa malayong nakadamit na violet na binata na may titig na humihingi ng tulong at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin, mangyaring hilingin sa Young Miss Nympha na ito na iligtas ang three-eyed flame tiger na ito. This Three-Eyed Kingdom Flame Tigers, ang Three-Eyed Kingdom's Flame Tigers ay ang ating Dark-Eyed Kingdom Tiger, at ang Imperial Family's Flame Tiger na ito ay ang Dark-Eyed Empire's Flame Tiger. Hindi pangkaraniwang kahulugan sa ating Darkstone Empire. Ang ice concept ni Young Miss Nympha ay talagang napakalakas.
Sa lakas ng Three-Eyed Flame Tiger, ito ay hindi hihigit sa kalahating oras bago ito tiyak na mamamatay. Nang matapos siyang magsalita, medyo nanginginig ang boses ni King Yong. Konsepto ng yelo. Napabuntong hininga si Alvin. Hindi niya akalain na talagang naiintindihan ni Nympha ang isang nakakatakot na konsepto. Ang ice concept ay masasabing ang upgraded na bersyon ng water concept, at ito ay nakatayo sa itaas ng maraming konsepto ng kalikasan. Mula noong sinaunang panahon, may isang kasabihan na naipasa, ang yelo ay gawa sa tubig, ngunit ito ay mas malamig kaysa sa tubig. Ito ang parehong prinsipyo sa likod ng isang mag-aaral na nahihigitin ang master. Nympha. Tumingin si Alvin kay Nympha. Kuya Alvin, huwag kang mag-alala. Bago pa matapos magsalita si Alvin, pinutol ni Nympha ang mga salita ni Alvin dahil halatang nahulaan niya ang gustong sabihin ni Alvin. Lalong dumidilim ang pagiging tuso sa kaibuturan ng kanyang magagandang mata. I won't kill this big guy. Hindi ba siya hindi kumbinsido kanina? Pagkatapos ay i-freeze ko siya ng 15 minuto, at hahayaan siyang matino ng maayos. Tingnan natin kung maglakas loob siyang hindi kumbinsido muli. Ang kanyang tono ay naglalaman ng bahagyang pagkabata. 15 minuto. Nanlamig ang mukha ni Alvin nang marinig niya ito, at pagkatapos ay sinulyapan niya ang Three-Eyed Flame Tiger na na-freeze na naging popsicle ng may awa. Ang malaking tao na ito ay kinailangan lamang na masaktan ang maliit na diablo na ito. Siya ay simpleng naghahanap upang magdusa. Ngunit ang puso ni Alvin ay puno pa rin ng pagkabigla. Hindi niya akalain na ang lakas ni Nympha ay talagang nakakatakot. Kanina, dahil ang mga ulap at ambon sa abot tanaw ay na-freeze ng ice concept ni Nympha, kaya hindi nakita ni Alvin at ng iba pa kung gaano karaming mga sinaunang may sungay na dragon silhouette ang nakondensed sa anyo ng enerhiya ng langit at lupa. Ngunit kahit noon pa man, nakumpirma pa rin ni Alvin na ang lakas ni Nympha ay tiyak na nasa void interpretation stage o mas mataas. Bukod dito, hindi siya isang ordinaryong martial artist na void interpretation stage. Ito ay isang bagay na mahahalata mula sa saloobin ni Haring Yong nang kaharap niya si Nympha. Sa simula, napagtanto niya na si Haring Yong ay labis na natatakot kay Nympha. Sa oras na iyon, naisip niya na si Nympha ay nagsalita tungkol sa kanyang background, at iyon ang dahilan kung bakit naging ganoon si Haring Yong. Ngayon ay tila hindi ganoon ang mga katotohanan. Marahil noong iniunat ni Nympha ang kanyang kamay upang bayaran ang balikat ni King Yong sa harap ng treasure vault ng Imperial Family ng Darkstone Empire, ipinakita niya ang kanyang nakakatakot na lakas kay King Yong. Naisip ni Alvin sa kanyang puso habang nahuhulaan niya. Hindi naman talaga matandang tao si Nympha, di ba? Napatingin si Alvin kay Nympha, at nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Siyempre, naisip lang ito ni Alvin ngunit hindi pa rin nagsasalita tungkol dito. Ayaw niyang ma-freeze sa isang popsicle tulad ng Three-Eyed Flame Tiger. Higit pa rito, ito ay lamang ang irresponsibleng ligaw na hula ni Alvin. Kung si Nympha ay talagang isang figure na tulad ng dalaga ng makalangit na bundok, kung gayon paano siya magiging handa na tawagin ang isang maliit na batang tulad niya bilang kuya. Ang lahat ng kanyang mga iniisip ay hindi maaaring panatilihin ang kanyang batayan bago ang katotohanan. Marahil, ito ay dahil sa ilang mga kadahilanan na ang hitsura ni Nympha ay hindi nagbago kahit kaunti nitong mga nakaraang taon. Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. Ngunit, ang ganoong kalaking popsicle ay talagang bihirang makita sa buong mundo. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, si Alvin ay bumantong hininga ng may damdamin habang tinitingnan ang Three-Eyed Flame Tiger na nagyelo at naging popsicle. 15 minuto. Si Haring Yong ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin sa Three-Eyed Flame Tiger sa itaas niya. Samantala, kasama ang dalawang matandang lalaki sa likod ni Haring Yong, lahat ay tumingin kay Nympha ngayon na may titig na puno ng takot at pagtataka. Hindi nila naisip na ang hindi nakakapinsalang batang babae na ito na mukhang nasa 15 o 16 na ay talagang nagtataglay ng isang nakakatakot na paglilinang. Bukod dito, siya ay isang maliit na demonyo na hindi nila kayang saktan. 573. Ang lalaking ito na si Alvin ay talagang kilala ang isang nakakatakot na figure.
Napatingin si Lizardo kay Alvin habang umiiling siya, at medyo nabigla siya. Noong una ay naisip niya na ang pakikipagtagpo niya sa kanyang guro ay isa ng malaking mapalad na pagtatagpo na may inggit lamang ng iba. Ngunit ang kapalaran ni Alvin ay mas pinalaki. Nakilala niya ang isang 15 o 16 na taong gulang na batang babae na nasa void interpretation stage o mas mataas. Sa mga tuntunin ng hindi inaasahang pagkikita, nalampasan siya ni Alvin. His. Ang dalawang maliliit na sawa ay inilabas ang kanilang mga ulo mula sa ilalim ng manggas ni Alvin, at ang kanilang mga mata ay walang tigil na umiikot habang sila ay pumitik ng kanilang mga dila. Parang nagyaya sila para sa dalaga. Lumipas ang oras na 15 minuto sa isang kisap mata para kay Alvin at sa iba pa. Ngunit para sa three-eyed flame tiger, ito ay walang alinlangan na labis na pagpapahirap. Bagamat ang three-eyed flame tiger ay nagyelo hanggang sa puntong hindi na ito makagalaw, nakita pa rin ni Alvin at ng iba pa ang mga kumikislap na hibla ng takot sa mga mata nito na bumukas ng dilat. Young Miss Nympha, 15 minutes na ang nakalipas. Pagkaraan ng 15 minuto, si Haring Yong na hawak pa rin ang three-eyed flame tiger ay tumingin kay Nympha, at ang kanyang mukha ay may mapait na ngiti ng kawalan ng magawa mula pa noong una. Sigurado siya na ang three-eyed flame tiger ay hindi pa nakaranas ng ganoong parusa sa buong buhay nito. Ngunit sigurado rin siya na kahit na ang three-eyed flame tiger ay dumanas ng kaparusahan na ito, hindi ito mangangahas na maging kaunti mang hindi nasisiyahan sa batang babae. Ang batang babae na ito ay ganap na hindi isang pag-iral na maaaring labanan ng three-eyed flame tiger. Malaking tao, tandaan ng mabuti. Kapag nagsalita itong young miss sa hinaharap, maaari ka lamang tumango sa kasunduan. Kung magtanong ka ulit sa akin, pagkatapos ay panoorin na ang batang miss na ito ay mag-freeze sa iyo sa isang popsicle muli. Pinandilatan ni Nympha ang three-eyed flame tiger na nagyelo sa loob ng yelo, sa pagkatapos ay tila hindi siya nakagalaw. Snap! Pinitik niya lang ang kanyang daliri, at sa sandaling ito, ang yelo na nakakulong sa three-eyed flame tiger sa loob nito ay agad na nabasag sa mga piraso bago naging ambon na tumakip sa kalangitan at tuluyang nawala sa mundo. Awo, matapos mapalaya ang three-eyed flame tiger, ang katawan nito na parang isang napakalaking bundok ay bahagyang nanginag. Ang napakalaking mga mata nito na tumingin kay Nympha ay bahagyang kumislap bago inihayag ang takot na nagmula sa puso. Ngayon, bago si Nympha, ang three-eyed flame tiger ay masunurin tulad ng isang maliit na pusa. Si Alvin at ang iba pa ay bumaantong hininga ng may damdamin nang makita nila ang eksenang ito. Sa mundong ito kung saan iginagalang ang malalakas, sapat na ang malalakas upang mamuno sa lahat. Sa simula, ang three-eyed flame tiger na ito ay nagalit sa mga salita ni Nympha, at agresibo nitong gustong lumunin si Nympha upang patunayan ang dignidad nito. Ngunit sa huli, ito ay sa halip ay pagpapahirap ni Nympha. Ngayon, ang three-eyed flame tiger ay pinahirapan hanggang sa puntong ito ay nakumbinsi sa pagiging superior ni Nympha, na naging dahilan upang hindi ito manggahas na magalit kahit kaunti kay Nympha, at ang mayroon lamang ito ay matinding takot na nagmula sa kaibuturan ng puso nito. Aakyat ang lahat sa likod ng three-eyed flame tiger, aalis tayo kaagad sa Dark Cloud Dynasty. Samantala, ang boses ni Haring Yong ay pumasok sa pandinig ng lahat. Kaya dinala tayo ni Haring Yong dito dahil gusto niyang i-three-eyed flame tiger para dalhin tayo sa Dark Cloud Dynasty. Ang three-eyed flame tiger ay orihinal na tinawag lamang ni Haring Yong upang tumulong sa pagdala sa atin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo talaga ito ng maliit na demonyong ito. Masasabing ito ay tunay na kapuspalad. Oo, ang sinumang makasakit sa munting diablo na ito ay tatamaan ng kasawian. Talagang naiinggit ako kay Alvin dahil sa kakayahang makipagrelasyon sa maliit na diablo na ito. Maraming mga kabataang henyo ang nakipag-usap ng masigla. Samantala, ang lahat ay nakatayo sa likod ng three-eyed flame tiger ng sunod-sunod. Ang katawan ng three-eyed flame tiger ay napakalaki tulad ng isang bundok, at ang likod nito ay napakaluwang din at sapat na upang mapaunlakan ang maraming tao. Ang likod ng three-eyed flame tiger na ito. Sa mga tuntunin ng lawak, nagagawa pa nitong ikumpara sa isang football field ng aking nakaraang buhay.
Tumingin-tingin si Alvin sa paligid at habang nakatingin siya sa patag na likod ng three-eyed flame tiger, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga na may emosyon sa kanyang puso. Kuya Alvin. Si Nympha na sinundan ng tagiliran ni Alvin na parang anino, at tinukso niya ang dalawang maliliit na sawa na dumaikit ang kanilang mga ulo mula sa ilalim ng manggas ni Alvin habang binabati niya si Alvin. Sa sandaling ito, tumingin si Alvin kay Nympha na may napakakomplikadong tingin. Naramdaman na niya na hindi simple si Nympha noong mga nakaraang taon, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganoong nakakatakot na lakas. Kung si Nympha ay talagang mahigit 20 taong gulang pa lang, ngunit nagtataglay ng ganitong paglilinang sa kanya. Pagkatapos ang kanyang background. Medyo nahirapan para kay Alvin na isipin. Nympha. Tumingin si Alvin kay Nympha ay nagtanong ng bahagyang kawalan ng katiyakan sa pamamagitan ng voice transmission. Ikaw. Ilang taon ka na? Umikot ang masiglang mga mata ni Nympha nang marinig niya si Alvin, at pagkatapos ay sumagot siya sa pamamagitan ng voice transmission. 21. 21. Napatulala si Alvin. Nakabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla pagkaraan ng ilang sandali, at pagkatapos ay hindi niya mapigil ang magtanong. Kung ganoon, bakit laging ganito ang itsura mo? All those years ago when I met you for the first time, you have the same appearance as you have now. Your appearance has never changed this whole time. Ibinaba ni Nympha ang kanyang maliit na ulo nang marinig niya ito, at sinabi niya na may bahagyang kawalan ng kakayahan, si Kuya Alvin, sa totoo lang, ayaw ko rin maging ganito. Ngunit ang pamamaraan ng paglilinang na aking nililinang ay ganito, at ako ay walang magawa. Kapag ang aking paglilinang ay dumating sa isang tiyak na antas, ako ay makakalagpas sa mga tanikalan ng pagkakaroon ng isang batang hitsura, at ako ay maaaring lumago tulad ng isang ordinaryong tao. Paraan ng paglilinang. Biglang naunawaan si Alvin. Kung ang lahat ng ito ay dahil sa epekto ng kanyang pamamaraan ng paglilinang, kung gayon maaari itong maunawaan. Siyempre, kung ito ay ibang tao, marahil ay pakiramdam nila na ito ay hindi kapanipaniwala. Ang isang paraan lamang ng paglilinang ay nakapagpapahintulot sa isang tao na mapanatili ang isang batang hitsura sa loob ng maraming taon. Tanging si Alvin lamang ang nakakaalam na ang kakayahan ng ilang pamamaraan ng paglilinang ay lumampas sa mga imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Hindi na kailangang lumayo pa, sapat na ang Rebirth Martial Emperor. Nilinang ng Rebirth Martial Emperor ang Three Leaves Rebirth Technique noong mga nakaraang taon, at nagamit niya ang parehong kaluluwa ngunit magkaibang katawan para maranasan ang tatlong buhay. Sa mata ng isang ordinaryong tao, ito ay isang hindi maisip at hindi kapanipaniwalang bagay. Ngunit ito ay talagang umiiral. Kung hindi dahil sa hindi inaasahang pangyayari, malamang na nagsimula na ang ikatlong buhay ng Rebirth Martial Emperor. Sa ganoong paraan, ang kasalukuyang Alvin ay hindi iiral. Kaya ganyan. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang sa wakas ay nakumpirma niya na si Nympha ay hindi isang matandang lola. Nympha, maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong pinagmulan? Nagtataka na tanong ni Alvin. Parang may libu-libong langgam na gumagapang sa kanyang puso, at sila ay naging hindi mapakali dahil sa kanyang kuryosidad na napukaw mula sa pinanggalingan ni Nympha. Hehe. Kuya Alvin, natural na malalaman mo sa hinaharap. Kahit sabihin ko sa iyo ngayon, baka hindi mo alam. Ang sagot ni Nympha ay malabo. Baka hindi ko alam kung sasabihin niya sa akin. Si Alvin ay hindi sumang-ayon o hindi sumang-ayon nang marinig niya ang tugon ni Nympha. Pagkatapos ng lahat, hindi siya ang pulaka sa ilalim ng balon tulad ng inakala ni Nympha. Marahil sa mga mata ni Nympha, siya ay isa lamang bumpkin na hindi kailanman umalis sa Dark Cloud Dynasty, isang padalos-dalos na tao na hindi pa nakakapunta sa foreign lands. Gayunpaman, sa katotohanan, sa halip ay taglay niya ang mga alaala ng isang lubhang kakilakilabot na Martial Emperor na nakaranas ng 2 buhay. Ang batang babaeng ito na si Nympha ay misteryoso pa rin sa akin. Marahil ang kanyang background ay nauugnay sa Rebirth Martial Emperor. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili.
Ayon sa mga alaala ng dalawang buhay na rebirth Martial Emperor na naranasan, nagkaroon siya ng napakaraming pakikipag-ugnayan sa ilang nangungunang mga dakilang kapangyarihan sa Cloud Continent sa kanyang peak period. Kung tungkol kay Alvin, malaki ang posibilidad na si Nympha ay mula sa isa sa mga kapangyarihang iyon. Nagkataon, ang isa sa ilang mga kapangyarihan ay pinamunuan ng isang taong may apelyidong Han. Ang sinaunang Han Clan. Ayon sa mga alaala ng rebirth Martial Emperor, na ang Han Clan ay isa sa mga pinaka-sinaunang clan sa Cloud Continent, at nakaranas ito ng hindi mabilang na dami ng mga taon nang hindi namamatay. Sa Cloud Continent, mayroon lamang dalawang clan na maaaring bakas pabalik sa sinaunang panahon, at ang Han Clan ay isa sa kanila. Nang mag-isip siya hanggang dito, naunawaan ni Alvin sa kanyang puso at hindi na niya ito pinalalim kay Nympha. Katulad ng sinabi ni Nympha, kung magagawa niya maging Martial Monarch o maging Martial Emperor sa hinaharap, tiyak na makikipag-ugnayan siya sa mga nangungunang kapangyarihan ng Cloud Continent. Sa oras na iyon, madali niyang maitatanong kung si Nympha ay isang mula sa Ancient Han Clan. Tara na! Biglang, ang mahigpit na sigaw ni Haring Yong ay narinig ng mga tainga ni Alvin. Hiniling ni King Yong ang Three-Eyed Flame Tiger sa ilalim nila na umalis, ngunit ang Three-Eyed Flame Tiger ay hindi gumawa ng kahit isang paggalaw, at nakatayo ito sa lugar habang nananatiling hindi gumagalaw. Para itong naninigas on the spot. Naging sanhi ito ng bahagyang hindi makapagsalita ang grupo ng mga batang henyo. Maaaring ang Three-Eyed Flame Tiger na ito ay iniisip pa rin na ito ay nagyelo at hindi makagalaw. Nympha. Nang makita niya ang ekspresyon ni Haring Yong na nagiging hindi magandang tingnan, tumingin si Alvin kay Nympha. Tumanggo si Nympha na may pag-unawa, pagkatapos ay bahagya niyang itinaas ang kanyang paa upang tapakan ang Three-Eyed Flame Tiger sa ilalim niya, at pagkatapos ay sumigaw sa isang maisla na boses. Big guy? Kumilos ka dali. Kung hindi, ay freeze kita sa isang pop. Hindi pa niya natapos ang pagsasabi ng sickle, nang ang Three-Eyed Flame Tiger ay parang binigyan ng mga stimulant, at ang katawan nito ay kumislap upang direktang tumungo sa Dark Cloud Dynasty. Ang naging dahilan ng mga taong naruroon ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Lalo na si Haring Yong, isang strand ng maliwanag na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, nagpaplano pa nga si Haring Yong sa kanyang puso kung dapat niyang turuan ng tama ang Three-Eyed Flame Tiger ng leksyon, at gawin itong matakot sa kanya na parang natatakot ito kay Nympha. Sa ganitong paraan, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa Three-Eyed Flame Tiger na hindi nakikinig sa kanya. Maiisip na kung malalaman ng Three-Eyed Flame Tiger ang kasalukuyang iniisip ni Haring Yong, malamang ay matatakot ito hanggang sa umiyak at mahimatay. Nympha, samahan mo si Little Black at Little White, gusto kong magtanim ng ilang oras. Matapos maipasa ni Alvin ang dalawang maliliit na sawa kay Nympha, umupo siya ng naka-cross-legged sa lugar at tahimik na nagsimulang magtanim. 9 Dragons War Sovereign Technique, Lightning Worm Form. Kasabay ng kanyang paglilinang, hindi nakalimutan ni Alvin na pukawin ang nakapagpapagaling na lakas ng Void Fuse Fruit na naipon sa kanyang katawan upang pagsamahin sa nakapagpapagaling na lakas ng Void Strength Eneng Peel at himukin ang bilis ng kanyang cultivation na tumaas. Hindi na kailangang sabihin, ang nakapagpapagaling na lakas ng Void Fuse Fruit ay lubhang nakakabigla. Makalipas ang 7 araw, matagumpay na na-charge ni Alvin ang bottleneck at nakapasok sa ika-8 antas ng Void Priang Stage. Makalipas ang kalahating buwan, matagumpay siyang nakapasok sa ika-9 na antas ng Void Priang Stage. Samantala, hindi gaanong natitira ang lakas ng gamot ng Void Fuse Fruit. Ika-9 na antas ng Void Priang Stage. Sa loob ng maikling kalahating buwan, ang kanyang cultivation ay sumailalim sa napakalaking pagbabago, at naging sanhi ito ng labis na kasiyahan ni Alvin. Pagkagising ni Alvin, pansamantalang hindi niya ipinagpatuloy ang paglilinang, at sa halip ay pinalaki niya ang paligid. Ngayon lang niya napansin na halos lahat ng iba ay naka-crossleg sa maluwang na likod ng Three-Eyed Flame Tiger at naglilinang, at maging si Haring Yong at ang dalawang matandang lalaki sa tabi ni Haring Yong ay walang exception. Tanging si Nympha lamang ang tumatalbog tungkol sa paghabol sa dalawang maliliit na sawa, at katulad ng kanyang kasalukuyang hitsura, hindi siya katulad ng isang 21 taong gulang kahit kaunti.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.